katapat niya ay isang Granger. So doon masusubok kung kakayanin ba nilang itawid to that point of the game na kakaya na talagang sumabay at makipag-teamfight ng Alpha 7 Esports. Pero sa ibang parte ng mapa, pakiramdam ko kayang-kaya rin naman nilang gawin yon gamit ang mga lapik nila. So tignan natin ang magiging outcome ng game number 1. Pasok na tayo agad. Bigyan na natin kina Renmar at Midnight. Again, day 3 ng SPS Mobile Masters Team Falcons Philippines laban sa Alpha 7 Esports. Confirmed na maglalaro si Dominic for the side of A7 and siya ay magiging XP and si Tekashi naman ay hawak ng roam. Okay. Maganda din yung pag-battle spell ng Alpha 7 Esports committing the Purify talaga. Considering na merong Kalea na yun yung talaga yung titignan dito ng Alpha 7 Esports na pwede mag-control sa gulo style na drinaft nila. Looking at the emblems, Master Assassin yung Claude. So as much as possible para ma-level lang din yung aggression and damage ng Ranger in lane na pumili siya ng more damage pa. And nagiging typical na rin to, no? Yung priority ng pull yourself together over Wilderness Blessing, even on roams. And makikita naman natin si Ogwen naka-PYT. Ang kinagandaan niya is yung flicker na battle spell niya ibaba yung cooldown as long as the team gets continuous pick-offs with the Tsunami Slam para mas marami siyang way of engaging into the front line. Kaso, alam mo, parang hindi nga concern yun sa Alpha 7 na parang, sige, kahit may flicker ka, wala kami pakialam kasi lahat sila pasugod. Yeah. And yung gusto ko rin dito na Alpha 7 Esports in terms of the identity of gulo or playing fast para bilisan nila, nag-commit din sila ng rapid boots kay Syndra. So yung binibuild ni Super Fringe, yung dalawang paa, nagdagdag ka pa ng tatlo. So tatlo na yung paa mo. Sobrang bilis mo makaikot sa mapa. Yan yung literal race car na Farsa kapag naka-wings by wings. And so far, tahimik pa naman yung mapa. Ito yung mga trip ng Team Falcons, yung mga na-enjoy nilang game, yung kontrolado nila, yung nangyayari sa first turtle fight. Pero this is gonna change up when Alpha 7 actually contests for this turtle. Nakapasok naman na si Tekashi. Good entry point lang hinaharap ng mga kabila side dito. Pero lumipad mula kay Zushi. Pero nandun na yung bultaw mula kay Hanzo. And tutumba na. Una si Pew dito. Pero airstrike ginamit na rin din si Indra dito. Ogwen, well, leaf ball! Nakuha nila yung pangalawang kill dito for Alpha 7 Esports. Pero Kyle TZ ang nakakuha ng pagong and nagwawala na with the electrifying beats doon sa may bandang likuran. And si Black TZ, hinahabol si Kyle TZ, hinahabol ni Dominic dito. Na-miss niya yung kapwa niya Pilipino. Pero sa may likuran, si Flap nakadalawang kill na. Grabe yung TC Bros, hindi pa ata sila sa tapos. Si Dominic makakabalik sa ilalim ng Torre. At Team Falcons, kahit ang ganda ng umpisa at pag-engage ng Alpha 7, na-counter sila ng TC Bros. Oo, sabi ni Pew, okay lang, buhos nyo sa akin lahat kasi wala na silang skills para patayin pa si Kyle TZ at patayin na rin si Flap. Gusta sa may bandang ibaba. Muntik siya mabot ni Ogwen pero sa may taas, nabigyan na naman si Dominic, si Flap, tsaka si Kyle TZ, pinakapatikim. Yung Filipino XP-laner ng Alpha 7, pero di pa sila tapos sa may baba. Kingzilla, nag-aharap ng potential tag dito. Si Ogwen yung napili niya, pero bumalik na siya sa kanyang original na katawan. And mag-back out lang dito ang Alpha 7. Okay, Team Falcons may lamang na as medyo na sarado nila yung bintana ng Alpha 7 Esports for this early to mid-game spike. Pero meron pa siguro isa o dalawang sequence pwede i-commit yung Alpha 7 bago masabi talaga nila na ay nawala na sa atin to. But one of those sequences dapat panalo at buhay pa yung mga core nyo, especially si Kingzilla. Kasi hindi mo talaga pwede i-delay pa yung pag-scale ng Hanzo. Considering na Joe yung kalaban mo na nakapag-2 assists at isang kill na, isang turtle pa, dahan-dahan na bumibilis yung power spike dito ng Team Falcons. Oo, kumbaga napapabilis yung late game nila, meaning lesser time for Alpha 7 Esports to actually pose a threat laban sa Team Falcons Philippines. Kaya naman Super Marco, pinoprotektahan na rito ni Ogwen. Sinisecure lang nila na may control sila sa may river, pero ito control talaga, inangat pa! Si Badang, si Tekashi. Pero nagamit rin yung Feather Strike. Kingzilla with the ultimate as well. Ayan na, nagsama-samang pwersa yung Team Falcons. Bawal kaming multuhin. Hindi kami naniniwala sa multo. Okay, Soul Snatch. Sobrang baba pa. Nahuli mo na naman ako. Kahapon, Lactobacillus. Ngayon, multo. Grabe, supernatural casting na to. Okay, Team Falcons, na-force back na lang Alpha 7. Dominic humaharap dito pero tinatamaan dyan ng Team Falcons. Glue, wala ata masyadong magawa. Hinihintay pa niya ata yung split timing. Wala pa siya nakitang tamang timing pero si Kyle TZ nakahanap ng electrifying beats. Pero na-force back lang si Dominic. Nakuha na naman nila yung turtle. Grabe, no, considering na Alpha 7 yung papasok dito, yung Team Falcons, ang ginagawa nila is tinatapangan nila, parang
sige, pasok kayo, subukan nyo. And si Kyle TZ, ang laki ng spasyo niya para makakuha ng objective. And now, because of that, ang laki ng mapa ng Team Falcons. Parang control nila yung takbo ng game. Alpha 7 yung pwersado mag-react. Kanina pa ulti ng ulti si Kingzilla. And ito yung binabangit ko. Alam mo, naalala mo nung kasama tayo sa laban ng Team Falcons versus Onyx. Yung Kalea talaga gana versus the Hanzo. Kasi every time mag-ulti si Kingzilla ng ganon, iaangat lang. Iaangat lang ni Ogwen yung multo. Tapos si Few, bababara niya ng lantern, babaril ni Marco. Of course, sa late game, medyo magbabago yung dynamic niya kasi kahit paano, yung damage ni Hanzo ay napakahapdi na. But so was Team Falcons. Yeah. Malapit na mag-2,000 yung goal lead ng Team Falcons. And pagkatapos ng main engagement kanina kung saan nanalo yung Team Falcons, parang medyo nag-iba unti yung ginagawa dito ng Alpha 7. Parang medyo, hindi ko sabihin takot parang ang bilis nila naging maingat. Oo. Akala ko magkukumit nga dun si Dominic talaga kasi maganda na yung pwesto niya para mag-split-split nung second turtle. Pero sabi na lang ng Alpha 7, hindi, parang wag na lang. Kaya nga, ang layo din kasi ni Kingzilla nung moment na yun. And tapos na yung Hunter Strike ni Super Marco rito. So baka makakita na tayo ng early group up. 5:38 yung timing ng Hunter Strike at pati na rin ng Sky Piercer ni Super Marco. So this is very, very good for Team Falcons. So far, Alpha 7. Maganda naman yung pinapakita nilang river control dito sa may bottom side. Yeah. Pero nabigyan na yung Torres sa itaas and ito na yung pagdalaw ni Super Marco sa mid lane. Dumodouble na, nagpapayaman na. Alam ko namang mayaman na si Marco pero lalo lang magpapayaman yung Granger para makuha nila yung power spike nila. Parang nag-iba na din yung approach ng Alpha 7 na parang, okay, gusta-lugusta. Ikaw na yung focus namin dito. Medyo na-alls na kami dito sa gitna ng mapa. Sige, gold focus na lang para mas mabilis yung farm ng Claude. Papasok na kaagad si Kalea. There goes Master Ogre. Mahuli doon si Tekashi. Baba na si Few. Pumasok pa talaga. Ginamit yung ultimate niya para mahabol yung backline ng Alpha 7. Pero ito na ata yung pag-counter ng Alpha 7. 1-for-1 trade so far. Make it 2-for-1. Dominic nakapag-shutdown kay Flap. Pero yung Team Falcons, focus lang sa objective. Wala silang pake, Renmar. Sabi nila gusto lang naman namin makuha yung pagong. And then si Super Marco back to farming, back to poking. Although medyo unfortunate, nareset yung turtle for a bit. Kaya naman napaganda yung laban for Alpha 7. Aba, okay. Naku, yan ang wag mong titibihan. World champion yan. Tignan, hintayin natin baka. Ito. Ay, nako po. Yan, sabi sa inyo, sabi ni Kyle TZ, boss sa amin update lang kita, sa MPL Philippines, bawal gawin yan, yung nagre-recall ka. Pero Kingzilla, with the reinforcement, tuto mo ba si Kyle TZ? Inangat! Inangat yung multo! Nagtabog si Ogwen! Nagalit siya! And hindi pa tapos yung laban, nandito nga si Flap TZ at pala na rin si Pew. Nagkabalikan na sila. Crimson Beacon, ginamit na rin Pew para ma-zone lang dito yung Claude, tinangkin niya ng buong buo. Yung Blazing Duet, si Ogwen lang naman, yung casualty so far, pero worth it kasi nailigtas nila si Kyle TZ. Alpha 7 Esports, dinedepensahan nila yung buff pero biglang nawala yung Hanzo at makakatakas pa si Kyle TZ. Kyle TZ makuha niya yung purple buff na agaw. Dominic ma-force back. Kasama rin yung Alpha 7 kasi nandyan na si Flap at Team Falcons nakuha nila yung Torres sa gitna. Pinatay yung original na kaluluwa ni Hanzo. Ninakaw yung purple buff. Tinakbuhan yung Predator Strike. Nakipag-marathon running versus the split-split mo. Hindi ko sabihin glue-glue. Pero pwede rin. Grabe po. Flinexan mo talaga yung Team Falcons. Nasa Team Falcons na yung F-Lex. Wala naman yung Hylos, pero nandyan naman si Flap kasi. Tama. Sabi nun, sino yung tinipi niya? Si Ogwen? Si Ogwen, nagsumbong kay nagsumbong kay Flap eh. Flap, tinipiyan ako, anong gagawin natin dito? Kasi si Kyle TZ, sinabi niya sa gilid. Alam mo, hindi naman siya kausap, pero may sumigaw sa gilid. Noted. Okay, sige, hanapin ko yan. Naku po, dapat dyan kayo talaga mag-ingat. Kasi yun din yung isa sa mga benefits kasi kung meron kang Joy. Kasi sa sobrang dami niyang dashes, ang bilis niya makaikot sa mapa. Siya talaga yung best na makahanap ng mga angulo na gano'n, no? Yeah. Na nakita mo lang yung mid laner, ay, medyo malalim to sa gitna. Okay, nasa tamang spot ako sa river na pwede ako pumunta sa buff nila, pumunta pa sa likod ng unang tore, tas makatakas pa. Yeah, nakasimula na yung slow push dito for Team Falcons. Nandun naman yung Claude para depensahan yung top lane, pero ngayon hawak nila yung kabuoang river. Walang makitang dagat ang Alpha 7 Esports ngayon, maliban kay Dominic. Nakapasok na sila kasi paano. Maganda yung pwesto ni Tekashi. Maganda nga yung pwesto nila. Pwede nilang huliin dito sa Kyle TZ. Pero Team Falcons, baka maghanap sila ng turn dito. Papapabay nila yung HP ng Lord. Nang aga ginamit ng ulti ng Hanzo, sinalubong lang siya ni Ogwen. And ngayon, nag-atrasa na ang Alpha 7. And sila ang makakakuha ng Lord for Team Falcons. Grabe lakas. Ino-confirm na talaga
Kaleya, ang lakas mag-wrestling ng multo. Kahit di niya mahawakan, no? Oh, gusto ko lang ng chance mga pag-retry, yun tuloy, suplex. Wala na, hindi na makalapit. Ang hirap pala ng buhay ng Hanzo pag ganun. Napakahirap. And for Alpha 7, mahirap din ang kanilang execution ngayon kasi talagang tiis, pogi, hintay, tumaba yung Claude. Na namamatch naman, to be fair. Yes. Ni Gusta Lagusta yung farm dito ni Super Marco. Hindi naman sila nagkakalayo. Buo na yung Trinity ni Claude. Kaso ang problema, kasi alam mo rin, Mark, kahit mag-blazing do it siya mamaya, parang ang daming sasalo eh. Oo, na dahil meron na din mga defense items yung mga miyembro ng Team Falcons, kaya nila mag-hold eh. Nakapag-blade armor na nga dito si Flap TZ. So kada tama ng Claude, may konting hapdi lang na, ano to? Yeah. Ba't nasasaktan din ako? Pabuo na rin ata yung Wind of Nature, if I'm not mistaken. Oh, Ogwen! Nahuli niya si Dominic! Gusto nilang bigyan yung glue! Ayaw nila ng glue! And Alpha 7 Esports, nag-aatrasan sila. Pero the rest ginamit na, buhay pa rin naman dito si Dominic, pero buhay pa rin yung Lord. Only defense, will it pop? Kingzilla, ayun, slam dunk na naman ni Ogwen. Hindi na naman siya makahanap ng play. Wala na yung depensa sa middle lane. Torre na lang ang nakikita ng Team Falcons dito. Meron pa naman top and bottom, however, pero libre ng banatan yung Torre sa mid. Kingzilla, nakikipagsundukan siya dito kay Few. Yung damage sapat ba para mapatay? Hindi. Buhay pa rin. Buhay pa rin dito si Kapitan Few. Alpha 7 Esports, kitang-kita mo naman na sinusubukan nila makaabot sa backline ng Team Falcons, pero laging handa si Ogwen. Yung pala yung barangay niya, barangay laging handa. Oy, gumawa ng sariling plano. Gumawa ng sariling plano. Ang tanong, ito ba ay papunta sa aeroplano? Kyle TZ, nakita si Dominic dito, nahuli ng Ogwen! Yung glue! Pero yung strike mula kay Syndra sa may bandang likuran, nakapag-split naman. Pero nahuli ni Super Marco yung katawan! Sabi nila, ayaw talaga namin sa multo. Gusto namin, saan ba galing ang kwento mo? Eh, nahuli pa dito si Dominic, wala na siya magagawa. Hinatid siya pabalik sa bootcamp ng Team Falcons. 6,800 at taas-taas pa ang lead ng Team Falcons. Super Marco naging jungle assassin. Nahanap kagad yung Hanzo. Naging Ling. Naging Saber. Tagashi. Sobrang low. Nag-feather effect si Syndra at masyado na masakit ang damage ni Marco. Ang sakit nito for Alpha 7 na wala si Kingzilla kanina. Ngayon buhay pa rin naman siya. Ito na yung multo pero ang hapte nung electrifying beats. Gusta na pa-BMI pabalik. Wala pa namang huli dito mula kay Ogwen dahil medyo malayo din yung Kaleya. Pero wala na kasing minion wave. Sabi ng Team Falcons, guys, disiplina. Ito yung sinabi din natin sa lineup kasi ng Alpha 7 Esports eh. Oo, meron silang lahat ng resources nasa kanila. Early to mid, mid to late, maganda naman yung scaling. Oo, burst sa gitna ng mapa, very good. Pero dahil yun nga, yung unang turtle fight hindi napunta na pabor sa kanila, doon na parang nawala yung Alpha 7 Esports sa comfort zone nila. Oo, nabura yung plano, kumbaga. And Team Falcons dito, plano din na mag-lord. And mukhang makukuha nila to ng libre. Napakalayo ni Kingzilla. Wala sila sa pwesto para kumontest. And kayang-kaya i-set up ng Team Falcons dito. Pwede nilang i-try 3 lanes. So ito si Kyle TZ. Kita niya! Kita niya! Eh, yun na nga si Kingzilla. Kitang-kita niya! Electrifying beats. Buong-buo. Sinalo niya. Malapit na mag 10,000 ang lamang ng Team Falcons. Nawala na naman dito yung Hanzo. Lord nagmamarcha sa baba at kumpleto pa ang mga miyembro ng Falcons. Malapit na rin makumpleto ang lahat ng items nila. Pero si Super Marco ang locked in na. Few nagbibigay lang ng espasyo. Papasok na dito si Ogwen. Nag-flicker, nag-suplex at nahuli na naman si Tekashi. Gumamit ng damage si Syndra pero na-force back siya ni Kyle TZ. Dominic sinusubukan niya pero nahinto lang siya. Gusta na wala na rin. Double kill para kay Kyle at wipeout para sa Team Falcons. Hindi na naman pinatagal ang laban. Day 3 na day 3. Ganito ang bungad ng Team Falcons. At actually, hindi lang hindi pinatagal. Hindi rin nila pinaglaro si Kingzilla sa buong 11 or 12 minutes na nanood tayo ng laban. Sinabi naman natin kanina nung first few minutes ng game, ito yung mga klaseng game na nai-enjoy ng Team Falcons. Yung slow and steady, pero pacing ng game yun. Pag nag-ramp up na yung momentum nila, wala nang hingahan. Kasi control ng Falcons dito, yung macro, control nila yung mapa, control nila yung mga heroes. Umabot tayo sa point na hindi na yung mga damage dealers yung tinatalon na ni Ogwen. Usually, yun yung mga iiwasan mo eh. Imagine,